Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 7, talata 1 hanggang 13. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa usapan ng mga tradisyon na ginawang batas ng mga punong relihiyoso, ng mga pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan. Napansin nila nang kumakain ang Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad, ang mga alagad ay hindi naghugas ng kamay. At mahigpit ang tradisyon at batas ng mga pariseyo at tagapagturo ng kautusan, sapagkat bago sila kumain, kailangan nilang maghugas ng kamay, ayon sa kaugalian nilang minana mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Sa tradisyon ng mga Hudyo, palaging naroon ang panganib na maging marumi. At kapag naging marumi ang isang Hudyo, hindi siya karapat-dapat na sumamba sa Diyos. At kung siya ay marumi, sino man ang kanyang madampian, ang kanyang mahawakan, sino man ang kanyang makasalumuha ay nagiging marumi rin. At kadalasan, ang mga Hudyo ay umiiwas sa pakikipagsalamuha sa mga pagano, sapagkat ang mga pagano ay mga taong marumi. Kaya hindi man sila nakikipagkamay, hindi man sila sumasama, hindi man sila sumasalamuha sa mga pagano, sapagkat iniiwasan nila yung panganib. Ayaw nilang maging marumi. Kaya nga, sa tuwing mamamalengke ang mga Hudyo, ano man ang kanilang bilhin, kailangan munang hugasan. Isang ritual ng ablusyon, paglilinis, upang mapanigurado na walang karumihan sa kanilang kakainin, sa kanilang gagamitin, sa kanilang hihigaan. At ganun din kapag sila ay kakain, kailangan nilang maghugas ng kamay. Hindi lamang dahil sa kalinisang pisikal, kung hindi iniisip nila na baka may nahawakan nang hindi sinasadya ang kanilang mga kamay na marumi. At kapag ang kanilang mga kamay ay humawak sa pagkain, ang pagkain ay magiging marumi rin. At ang pagkain na papasok sa kanilang bibig at pupunta sa kalooban ng kanilang sikmura ng kanilang pagkatao ay magiging sanhi ng karumihan ng buo nilang pagkatao. At ito ang pananaw ng mga pinunong relihiyoso at ng maraming Hudyo. Ngunit ang binibigyan diin dito ng ating Panginoong Jesucristo ay isang mahalagang bagay. Kaya nga, inungkat ng ating Panginoong Jesucristo ang mensahe ni Propeta Isaias sa kanila. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga katuruan ng tao. Ang ibig sabihin ng mga tradisyong ito ay nilikha lamang ng tao bilang pananggalang at bilang tulong upang hindi maging marumi ang isang Hudyo. Ngunit sa katagalan ng panahon, hindi na maunawaan ng napakaraming Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na ito ay nilikha lamang ng mga nagtuturo ng batas ng mga tao. Ngunit hindi ito galing sa Diyos. Sapagkat para bang binibigyan diin ng ating Panginoong Jesucristo na ang kalinisan sa labas ay dapat nangyayari rin sa loob. Ang kalinisan ng kamay, ang kalinisan ng katawan, ang kalinisan ng bibig ay dapat nasasalamin din sa kalinisan ng kalooban at ng puso. At sa ibang mga ebanghelyo, makikita natin na palagi ang itinutuwid ng ating Panginoong Hesus ang mga pariseyo. Ang sabi niya, kayo'y mga puting-puting parang nityo, napakalinis ninyo sa labas. Ngunit puno naman ng buto ng mga patay na tao ang inyong loob. At sa ibang bahagi pa ng
Ebanghelyo sinabi ni Jesucristo, no, kung nililinis ninyo ang kopa sa labas, dapat nililinis niyo rin ang nasa loob. Sapagkat nakikita ng Diyos ang nasa labas at ang nasa loob. Sa madaling salita, hindi masama ang mga tradisyon ng tao para sa kalinisan, para sa ritual ng kalinisan sa pagsamba. Ngunit ang lahat ng ito ay nawawalang kabuluhan, nawawalang kahulugan kung ito ay panlabas lamang. Kung ang pagsamba, pananampalataya ay pakitang tao lamang at hindi nanggagaling sa puso. Kaya nga sa huling bahagi ng mabuting balita, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na mula sa Diyos ang utos na igalang mo ang iyong ama at ina. At sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Samantalang ang mga pinunong reliyoso, pariseyo, mga nagtuturo ng kautusan, eksperto sa batas, ay sinasabi na nagbigay na kami ng ikapo. At yung itutulong namin sa aming mga magulang ay naibigay namin bilang ikapo. Ang ibig sabihin, ginagamit ng mga pinunong reliyoso yung batas ng pagbibigay ng ikapo upang hindi natulungan ang kanilang mga magulang. At kung ating paghaharapin ang utos ng mga tao, tradisyon ng mga tao, at ang utos ng Diyos na igalang ang iyong ama at ina, ang ibig sabihin, mas mabigat pa rin at mas matimbang pa rin ang utos ng Diyos. Igalang ang iyong ama at ina. Kung kailangan magbigay ng ikapo, magbigay ng ikapo. Ngunit unahin muna ang utos ng Diyos. Kaya nga ito'y binibigyang diin ng ating Panginoong Jesucristo sa mabuting balitang ito. Sinabi niya, ang mga utos na nagmula lang sa tradisyon ng tao ay pinawawalang bisa ang salita ng Diyos. Kaya nga mas mahalaga na maunawaan ng tao ang salita ng Diyos at sundin ito. At kung ano ang makakatulong na tradisyon ng tao bilang kaayusan ay sundin din. Ngunit ang pinakamahalaga, ang isang tao na nais sumunod sa Diyos, nais sumamba sa Diyos, kinakailangang mangyari ito muna sa kanyang puso at kalooban. Kung nais niyang maging malinis sa harap ng kanyang kapwa, kinakailangan niya munang maging malinis sa harap ng Diyos. Sa madaling salita, mas una dapat ang ugnayan ng tao sa kanyang Diyos. Ikalawa lamang ang kanyang ugnayan sa kapwa. Unahin ang pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig ng Diyos sa tao ang bukal upang ang isang tao rin naman ay magkaroon ng inspirasyong umibig sa kanyang kapwa. Kaya nga, napakaraming utos sa kasulatan, sa ating panahon ngayon, napakaraming utos sa simbahan upang magkaroon ng kaayusan, ang pagsamba, ang liturhiya, ang mga gawain. Ngunit tayo ay pinapaalalahanan ng mabuting balita ngayon. Nawa, ang mga pagsambang ito ay hindi pa kunwari lamang, hindi lamang natatapos sa bibig. Nawa, sila ay bumubukal sa ating kalooban, sa ating puso. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nasa loob ng tao. Ang Diyos ay nananahan sa puso ng tao. At ang lahat ng mga dapat pang gawin, ang lahat ng mga dapat pang mangyari ay magiging maayos. May kaayusan sapagkat lahat ay magaganap ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.